Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ating titignan, parang ang mga mahalaga o paboritong pagalingin ni Jesus ay hindi lamang iyong inaalihan ng masamang espiritu, kundi malimit niyang pagalingin ang mga pipi at bingi. Na para bagang may espasyo sa kanyang puso, ang mga taong ganito ang siyang kararamdaman na inilalapit sa kanyang pagpapagaling. Subalit, kung ating titignan, sa araw-araw ng ating buhay, hindi lang naman yung mga pipi at bingi ang siyang nangangailangan ng kagalingan. Sigurado ako, kahit kayo, dahil ngayon ay araw ng Martes, may pagmamanto para sa kagalingang inaasam, marami rin po kayong karamdaman na ibig nating pagalingin ni Jesus. Ibaling natin yung ating pagninilay, hindi naman doon sa karamdaman, kundi sa kakayahan ng Panginoon. Anong ibig ko pong sabihin? Ang Diyos ay hindi pipi at bingi. Hindi po siya bingi sa ating mga panalangin. Sa katunayan, dinidinig niya ang ating bawat hiling. Pati niya ang ating bawat sinasambit. Naririnig niya ang ating bawat isinasamo. Sa wari ko, tayo ang siyang pipi at bingi. Tayo man ay nakakarinig, tayo man ay nakakapagsalita, pero nanatiling pipi at bingi ang ating mga sarili. Bakit? Una, sapagkat hindi tayo marunong makinig. We may have a pair of ears, and yet we always fail to listen. To listen not only using our ears, but we have failed to listen using our hearts. At pangalawa, sa wari ko, kahit meron tayong problema, kahit meron tayong karamdaman, hindi natin alam kung ano ang gusto natin. We do not know the deepest desires of our hearts. Kaya ngayong gabing ito, isa po yung sigurado. Tunay na kinakailangan natin ng kagalingan, hindi lamang sa cancer, hindi lamang sa tumor, hindi lamang sa maraming problema o karamdaman, kundi kinakailangan natin na kagalingan upang tayo ay makapakinig, upang tayo ay makapagpahayag. Mangyayari lamang ito kapag marunong nating isuko ang lahat-lahat sa atin. May mga taong nagdarasal ng kagalingan sa cancer, pero mas maraming sakit yung kalooban. Maraming mga tao ang gusto maging maayos yung kanilang pamilya, pero hindi kaya mabigay ng panahon sa loob ng tahanan. May mga taong ang tanging nais lamang yung pisikal na kagalingan, pero mas nangangailangan pala yung kalakasan ng kaluluwa. Kaya nga po, ngayong gabing ito, kung meron man tayong isang bagay na dapat ilapit kay Jesus, ay ang kakayahan nating isuko ang lahat-lahat sa Kanya. Sapagkat sa pagsuko natin sa Diyos, ito po yung uri ng pagsuko na walang pagkatalo. At kapag sinabi nating pagsuko, madalas ang akala natin, wala na, tapos na. Hindi. Pero ang bawat pagsuko sa Diyos ay nangangahulugan ng ating tagumpay at pagkapanalo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, humingi tayo ng panalangin ni Inang Peña. Nawa Kanya ring ipagdasal ang karamdaman natin sa pagpapahayag at ang ating sakit sa pakikinig. Siguro kapag marunong na tayo magpahayag, kapag kaya nating makinig, kahit anong sakit, mapapagaling ni Jesus sapagkat kaya nating isuko ang lahat-lahat sa Kanyang kamay at pagpapala. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin. Mamaya sa misa o pagkatapos ng misa, magmamanto tayo, hindi siguro kalabisan kapag sinabi natin kay Inang Peña, pagalingin mo ang aking tenga, pagalingin mo ang aking bibig, nang sa gayon, maipahayag ko at mapakinggan ang tanging kalooban ni Jesus para sa akin.
Amen.